Kumpirmahin ang lahat ng datos, itakda ang mga parametro ng torpedo. Tama ang lahat ng parametro ng torpedo. Tapos na ang pagtakda ng mga parametro mo. Tapos na ang pagpuno ng tubig sa mga tubo ng torpedo 1 hanggang 4. Normal ang presyon sa loob at labas. Naalis na ang safety. Pinahihintulutan ang pag-atake. Apoy lahat, sabay-sabay na 4 na bala. Zhao Meng. Ano ito? Narinig din niyo yon? Ha, tunog yon mula sa bagay na yon, hindi ko pa narinig kailanman. Kaliwa, 70 degrees, may kakaibang malakas na tunog sa ilalim ng dagat, mabilis itong papalapit. Yung kanina ay kaliwa, 2,000 metro, may natukoy na torpedo. Luliko ang torpedong iyon at papahabol ito sa atin. Diyos ng kalangitan. Tapos na. Ang pangunahing puwersa ng ikatlong fleet ng mga Hapon ay napuruhan. Wala ring natirang kahit isang barkong pangkalakal. Sa palagay ko, dapat natin silang bigyan ng leksyon. Hindi rin sulit ang pag-atake sa mga barkong kargamento kahit gamit pa ang torpedo. Lalo na at pawang bakante ang mga barko. Wala lang, dumaan lang kami. Bigyan natin ng unang tikim ng laban ang mga bata. Ulat, may natukoy na di kilalang submarino sa unahan. Ubusin natin sila. Ang misyon natin ay magsiyasat sa lugar na ito. Siya sa atin ang mga datos na hydrograpiko sa mga daungan ng mga Hapon. Para makapaghanda sa susunod na paglapag. Kasabay nito, bantayan ang pinagsamang plota. Dapat lumabas ang submarino ng mga Hapon para magsiyasat ng ating fleet. Nasa saklaw pa rin ng komunikasyon nila ang distansyang ito. Sa ginawa mong salakay na ito, nawala sa linya ang submarino ng mga Hapon. Hindi ba parang diretsong sinabi na natin sa mga Hapon? Nasa ilalim na tayo mismo ng ilong niya. Hayaan na lang siyang dumaan. Tapos iulat natin ang sitwasyon sa taas. Hayaan lang na maging alerto ang pangunahing pormasyon. Bumaba sa lalim na 100 metro. Nasaan na ang barkong 423? 2 oras na ang nakalipas. Ang huling ulat ay dumaan na sa Miyako Strait. Mga kababayan, mga magulang at nakatatanda. Ngayong araw, ayon sa utos ng sentro, ang pampublikong paglilitis sa mga pribilehyo ng pamilyang Kong. Pang-aapi sa mga karatigbaryo, pagsasamantala sa mga tao, at pagtatayo ng pribadong hukuman. Pang-aabuso sa pribadong parusa at iba pang mga krimen. Sinumang nakaranas ng kanilang pang-aapi. Lumapit kayo at isiwalat ang totoo. Dito natin ilahad ang kaso sa harap ng hukuman. Kung may hinanakit, ilabas ang hinanakit. Kung may hirap, ilahad ang hirap. Ako ang magpapasya sa kasong ito sa ngalan ng sentro. Walang kinikilingan. Diyos ng katarungan. Mga nakatatanda, hindi na kailangang lumuhod. Kung may hinaing kayo, sabihin nyo lang. Dakilang Ginoo, ako si Kong Fanjin. Tagagsiwang-suwang ako. Ngayong taon, 67 na ako. Kung tutuusin, isa rin ako sa angkan ng Kong. Pero ang mga ninuno ko ay mga tapat na taong umaasa lang sa ilang parsela ng lupang mahina ang ani para mabuhay. Mga salot. Ginamit ni Kong Linyu ang pangalan ng pagsamba sa mga ninuno para pagbayarin kami ng ambag. Kapag wala kaming maibayad na pera at ani, kailangan naming manghiram sa kanila. Noong maganda ang ani sa mga nakaraang taon, dumadating ang tagapangasiwa ng nayon para sa pilitang singilin ng butil. Mahigit kalahati ng 1 shi na bigas ang kinukuha nila. Kapag kapos ang ani sa 1 taon, kahit gutom na kami, nakaraos pa rin kami. Pero hindi na talaga namin kaya. Sinisingil pa rin nila kami ng upa, ni 1 sentimo hindi pinalagpas. Sino mang maghuli ng kalahating araw sa pagbabayad ay kakaladkarin sa pribadong kulungan at papaluin. Ikukulong sa gilingan at papagurin sa mabigat na trabaho. Tingnan niyo ang sugat ko. 2 buwan na ang nakalipas, sila ang pumalo nito sa akin. Kung hindi lang ako matibay sa palo, matagal na sana akong namatay. O dakilang hukom. Noong nakaraang taon, ang aking asawa ay nagtrabaho ng sapilitang paggawa sa construction site ng pamilyang Kong. Ayusin ang bakuran, maglatag ng daan, at kumpunihin ang pader. 6 na buwan akong nagpakapagod, ni 1 sentimo wala pa akong nakuha. Ang asawa ko ang pumunta roon para singilin ang sahod. Hindi pa nga nasingil ang pera. Gusto pa nilang bugbugin sila hanggang mamatay.
Hinihiling ko sa inyo, Ginoo, ibalik niyo sa akin ang katarungan. Han Xiangfang, ang laki naman ng dating ng kapangyarihan mo. Noong ikaw ang namahala sa Luzhong, taon-taon kang pumupunta sa Khufu para maghandog kay Confucius. Nagpupugay sa sagradong mansyon. Laging sinasabi ang paggalang kay Confucius at pagdakila sa mga iskolar. Iginagalang mo raw ang banal na lahi ng Angkangkong. Puro papuri at pakitang tao lang iyan. Pagsunod sa lahat ng bagay. Mga mumunting alitan. Mga mumunting alitan. Lahat iyan ay alitan lang sa nayon. Mga hamak na tao ang nagsampa ng huwad na paratang. Pero ginawa mo pang malaking issue ang maliit na bagay. Ginamit ang tungkulin para gantihan ang personal na kaaway. Talagang sukdulang pagkukunwari. Walang puso at walang utang na loob. Ang Angkangkong ay 2,000 taon nang nagpapatuloy. Sa bawat salinlahi ay tumatanggap ng biyaya ng korte. Kaya kinikilala bilang pinuno ng kulturang pantao sa buong mundo. Ikaw na hamak na lokal na warlord. Ikaw na isang maliit na lokal na pinuno ng hukbo. Ay nakikinabang lang sa lakas ng hukbo at naglakas loob ka pang dumisan ang sagradong mansyon. Nilalapastangan mo ang Angkangkong. Noon, ginawa mo ang lahat para mapalapit sa sagradong mansyon. Ngayon na medyo magulo ang sitwasyon. Bigla mo na lang tinalikuran ang lahat. At sinipa mo pa ang taong nakahandusay na. Para lang umayon sa hukbo. At bilhin ang loob ng mga tao. Gagamitin mo ang aming Angkangkong bilang panimula ng patalim. Ang ginawa mong ito ay gaya rin noong ibinagsak mo si Komandante Feng. Ikaw na pabago-bago at walang prinsipyo. Karapat-dapat ka pa bang humatol sa amin? Mga Ginoo, pakinggan niyo ang pagdinig sa hukuman ngayon. Ang mga matatanda at mamamayan ay magsalaysay ng ayon sa totoo. Malinaw ang mga sakdal. Matibay ang mga ebidensya. Matagal nang tumatanggap ng biyaya ng bansa ang Angkangkong. Nasa banal kang lahi. Dapat mo sanang mahigpit na sundin ang aral ng mga pantas. Damayan ang karaniwang mamamayan. At pagpalain ang bayang tinubuan. Sundin ang mga ritual at pairalin ang kabutihan. Protektahan ang mamamayan sa isang panig. Ngunit, ang pangalang pinanday ng 1,000 taon. Namamayani ang mga pribilehiyo sa mga nayon. Binalewala ang batas ng bansa. Inaapi ang karaniwang mamamayan. Kasama sa sala ang sapilitang pag-angkin sa lupain ng mga tao. Pagsasamantala sa lakas paggawa. Pagkakautang ng sahod ng mga tao. Pagtatatag ng pribadong kulungan. Pagdadala sa mga tao sa kamatayan. Namamayani sa mga nayon. Kahit pagbebenta ng tao. Masasabing ang salansan ng kasamaan. Walang kapatawaran ang sala. Ngayon, ako ang kumakatawan sa gobyernong sentral. At kumakatawan sa malawak na mamamayan ng bayang ito. Ikaw, hatulan mo ito ng patas. Una, alisin ang lahat ng iligal na pribilehiyo ng Angkangkong sa loob ng bayang ito. Ikalawa, lahat ng lupain, bahay, at ari-arian na inaangkin at sinakop nila. Ay isa-isahin siya sa atin. Isa-isahin siya sa atin. At isauli lahat sa mga kababayang naging biktima. Gaya ni na Kung Kinki, Kung Linyu, Kung Guangjun, at Kung Guangtai. Sukdulang kasamaan. Agad na barilin ang natitirang mga tagapamahala, katiwala ng lupain, at mga tagasilbi. Sino mang gumawa ng masama, ay parurusahan ng mahigpit ayon sa batas. At hindi kailanman palalagpasin. Ika-4, halughugin at kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng mga salarin. At bayaran ang mga kababayang naging biktima. Kasabay nito, paalalahanan ang Angkangkong tungkol sa landas ng mga pantas. Nasa pag-ibig sa kapwa at sa pag-aruga sa lahat ng bagay. Kung gagamitin ang pangalan ng mga ninuno para gumawa ng kasamaan, isa na yung paglapastangan sa mga banal at pantas. Kung lalabag ka sa kalooban ng langit at sa batas ng bayan. Magmula man sa mataas o mababang angkan, mayaman man o dukha, pareho ang pagtingin ng batas. Ang lumalabag sa batas ay tiyak na paparusahan. Ang gumagawa ng masama ay tiyak na papanagutin. Ngayon, sa kasong ito, ay itutuwid natin ang kalakaran sa distrito. Ipagtatanggol ang katarungan sa lugar na ito. At mapapanatag ang mga puso ng mga kababaryo at nakatatanda. Dalhin siya palabas. Isagawa ayon sa batas. Ikaw, Ginoong Han. Director Kong. Komandanteng Kong. TikTok ni Zhao. Pinuno Liu, TikTok ni Zhao. Huwag na akong tawaging opisyal. Tawagin mo na lang ako. Kasama. Ano ba ang hinuhukay ninyo rito? Halos binilang namin ng maigi. Nadiskubre naming hindi tugma ang pera sa kaban ng bayan. Lumalabas na ang mga tiyuhin at nakatatandang kamag-anak ng pamilyang Yan Shenggong ang may gawa nito. Sa mga nagdaang taon, malaki ang nasikwat nila. Tapos naisip nilang mahilig daw sa pagtagong salapi ang mga Panginoong may lupa.
Kaya pinagamit nila ng metal detector at sinuri ng husto. At totoo nga, may ilang lugar na may nakabaong metal sa ilalim. At napakalalim pa. Mahigit 3 metro pa nga. Buti na lang at may dala tayong excavator. Ang pera sa bahay ng malaking angkan na ito. Malaki ang sansang nasimot na ng mga tiyuhin na yon. Narinig ko na noong una, namatay sa vaping ang dating Panginoon sa malayong lugar. Hindi pa nga ipinapanganak ang batang Panginoon noon. Pagkapanganak pa lang ng bata. Namatay na si Ginang Wang, ang ina niya. Pati ang doktor na tumitingin kay Ginang Wang ay nagpakamatay rin. Ang matatanda sa angkan ay palihim na nagsasabi na sina Madam Tao at Kung Linyu ang nagsabuatan para lasunin siya hanggang mamatay. Hindi nagkaanak ang unang ginang. Kung buhay pa si Ginang Wang, hindi man lang siya makakahingi kahit isang kusing sa pera ng malaking angkan na yon. Ang kinurakot nila ay siguradong hindi lang pilak. Kadalasan, napalitan na yon ng mga salaping papel at katulad nito. Sinuri at hinukay na rin pati ang mga silid tulugan. Ang dami naman yan, magkano kaya lahat yan? Ang pamilya nila ay may 1 milyong munang mabuting lupain. Sa isang taon lang, sa upa ng lupa pa lang, kumikita na sila ng ilang 10,000 piso de sangley. At mayroon pa silang napakaraming iba pang ari-arian. Naipon yan sa loob ng 1,000 taon. Kung wala silang kahit kaunting ipon, doon na talaga nakapagtataka. Ulat, Brigadier. Halos nalinis na ang natitirang kalaban sa loob ng pantalan. Nililinis na ang larangan ng labanan. Tapos na. Hindi pa tapos ang labanan, mga kasama. Kakailanganin pa nating magtiis ng kaunti. Unang batalyon, magbantay sa Incheon. Ang kumpanya ng mga inhinyero, ayusin ang pantalan. Hintayin ang mga susunod na unit. Ipinapagalaw ng ika-4 na batalyon ang punong himpilan patungong Seoul. Ikalawa at ikatlong batalyon, sumulong. Maghanda tayong salubungin sila. Iniulat ng ika-19 na dibisyon sa pinagsamang utos na nasakop na ng aming unit ang Incheon. Opo. Sa panig ng Shanghai, dumating ang telegrama ni Kawago Shigeru. Lahat. Sa Shanghai, ang telegrama ni Kawago Shigeru. Lahat ay nagkaisa. Sa Shanghai, ang telegrama ni Kawago Shigeru ay ipinadala pabalik. Lahat. Ihanda ang paglipat ng kanilang mga barkong nasa malayong lokasyon at lipulin ang hukbong dagat ng mga insik. Ang natitirang unang uri ng mga cruiser ay hirap ng lumaban pa. Kanyang kamahalan ang prinsipe. Telegrama mula sa Shanghai. Bandang alas 5 kagabi. Ang ikatlong flota at ang mga barkong panghatid ay tinamaan ng pag-atake ng torpedo mula sa mga submarino. Maliban kay Nanguno Chuichi at ilang dosenang opisyal, ang lahat ng iba ay nasawi. Ang komandante na si Hasegawa Kiyoshi. Lulubog kasama ang Izumo. General. Balak sana naming gawing pain ang ikatlong plota at ang mga barkong pangkarga. Para maakit ang kalabang plota na umatake. Para matukoy ang eksaktong impormasyon ng kabila. Pagkatapos, pamumunuan ni komandante na gano ang plota para harangin at lipulin sila. Hindi ko inaasahan na submarino pala yon. May tanong ako. Kung kahapon pa sa dapit hapon sila inatake, bakit ngayon lang sila nagpadala ng mensahe? Sina Nanyun Zongyi at ang iba pa. Gamit ang kamay, sinagwan nila ang lifeboat pabalik sa Shanghai. Dahil sa bunganga ng ilog Yangtze, malakas ang agos at napakahirap nitong tawirin. Kaya mahigit 10 oras pa ang sinagwan nila bago nakarating. Ibig sabihin, napakalakas ng torpedo ng kaaway. Direktang nagdulot ito ng matinding pinsalang estruktural sa ating mga barko. Ni hindi na nakapagpadala ng mensahe ang operator ng radyo bago lumubog ang barko. Sa panaginip mo, paano mangyayari iyon kahit ang ating Type 73 oxygen torpedo na may halos 500 kilo ng pampasabog? Hindi rin dapat nito maagaw sa Izumo ang kahit oras para makapagpadala ng mensahe. Nalumubog agad. Sa panahong ito, napakarami ng bagay na lampas sa ating pangunawa. Kamahalan, prinsipe. Tumawag kanina ang tanggapan ng punong himpilan ng hukbo. Sabi nila, inatake ang Incheon. Tinanong nila kung kailan aalis ang ating plota. At inutusan tayong agad lipulin ang kalabang plota. Para makapagpadala ang hukbo ng mga puwersa sa peninsula at sa Manchuria. Ano ang sabi mo, inatake ang Incheon? Hay, yan ang sinabi ni Ginoong Sugiyama sa telepono. Kahapon lang ng umaga sila dumaong sa Gunsan Port. Tapos ngayon, nakarating na sila sa Incheon. Baryo. Dakila. Mansyon. Baryo. Espesyal. Kamahalan, totoo ang sinabi ng panig ng hukbo. Malaki ang bilang ng mga sasakyan ng kanilang puwersang panlanding.
Hindi na natin kayang hintayin ang kalabang plota. Hindi bababa sa kalahating buwan bago sila makarating. Batay sa lakas at bilis ng pakikipaglaban ng paunang unit ng kaaway. Sa kalahating buwan, baka wala na ang buong Manchuria. Kapag naglagay ang kaaway ng mga eroplanong pandigma sa timog ng peninsula, pwede tayong bombahin ng diretsyo. Dapat agad kumilos ang pinagsamang plota. Hanapin ang kalabang plota. Puksain ito, tanging sa ganitong paraan. Magiging hiwalay at walang tulong ang puwersang panlanding sa peninsula. Nasaan na ngayon ang pinagsamang plota? Nasaan na ngayon ang pinagsamang plota? Nasaan na ngayon ang pinagsamang plota? Nakarating na ang unit sa dagat sa labas ng Sasebo at naghahanda na para makipagsanib sa ikalawang plota. Ayos, utos ni Komandante Nagano. Kapag natipon na ang plota, agad na umalis. Ginoong Komandante, ang pinakamasamang sitwasyon sa labanan ay ang pagkalipol ng pangunahing barko ng kaaway, habang kapalit nito ang pagkawasak din ng ating pangunahing barko. Matinding pinsala sa punong barko, at ang kapalit ay ang paglubog ng dalawang first-class cruiser. Sa atin, kaunting pinsala lang sa pangunahing barko, at ang pagkawala ng isang first-class cruiser. Ayos, simulasyon. Dapat isaalang-alang ang pinakamasamang senaryo. Halimbawa, kung ang mga bantay tanaw ng kaaway ay mga bihasa rin. At ang katumpakan ng kanilang artilyerya ay kasing taas ng sa atin. At ang kanilang mga eroplanong paniktik ay natunton din ang ating kinalalagyan. Sa ganitong mga kondisyon, ulitin natin ang simulasyon. Hay! Ginoong Komandante. Sa ngayon, ang modelo at bilang ng pangunahing barko ng kaaway ay hindi natin alam kung pinakamasama ang sitwasyon. Kung gayon, dapat nating ipalagay. Nagaya rin natin sila na may 9 na super dreadnought na barkong pandigma. Kasabay nito, hindi rin mabubukod ang posibilidad na may 1 hanggang 3 aircraft carrier sila. Kung tutuusin, may mga barkong pandigma pa nga sila. Aircraft carrier, ganyan. Kahit dagdagan pa kita ng 2, ano ang silbi niyan? Kasama ang hukbong Hapons, hindi matatalo sa labanan. Kung may ilang dagdag na pangunahing barko at aircraft carrier, panalo na tayo. Noong isang araw lang, inatake ang Ocean. Buti na lang, ilang lumang barkong pandigma na may kanyon lang ang nakadaong doon. Kaunti lang ang pinsala. Tanging ang barkong iyon na hinihintay pang kumpunihin, ang Cumberland, ang naroon ay pinabagsak mula sa layong ilang dosenang kilometro ng malalaking kanyon ng barko ng kaaway. Kahapon ng umaga, ang Incheon ay inulan ng malakihang pambobomba mula sa dagat. Kaya nahinuha ni Ginoong Gaukiao na naroon pa rin sa paligid ng Incheon ang armada ng kaaway. Kaya inakala nilang babalik ang kaaway mula sa Incheon para saklolohan ang Jiaowan. Pero ang aming mga reconnaissance aircraft at mga submarino ay walang nakitang armadang kaaway sa karagatang sakop ng Incheon. Paong nakaranas lang sila ng mabigat na pambobombang kanyon mula sa Pampang. Kung ipagpapalagay na ang reconnaissance aircraft na pinalipad ng enemy carrier ay nakadiskubre na sa atin ngayon. Kaya iniwasan nila ang ating mga reconnaissance aircraft at naglatag ng pananambang ng maaga sa lokasyong ito para salakayin ang ating mga barkong nasa paglalayad. Kung gayon, siguradong matinding dagok ang matatanggap ng ating hukbo. Kalokohan yan, purong pantasya mo lang iyan. Sa lokasyong ito, wala pang 3 kilometro ang layo ng kaaway sa atin. Paano naging ganito kabasta ang pagsusuri sa laro ng digmaan? Ang kapal ng kaaway, pero binabaliwala mo lang. Noong gumagawa ka ng mga plano mo dati, ganito ka rin ba matakot sa kaaway? Aba, Ginoong Gaukiao, ayon sa sinabi ni Xiaolin Zhongzuo kanina. Ulit na pagsasanay. At sabay na bumuo ng planong pangkontra sa labanan. Komandante, kailangan ba talaga yan? Gawin na. Pagod na ako. CJ. Dahil nag-alala si Xiaolin sa ganito. Sa tingin ko, para mas maging ligtas. Magpadala pa ba tayo ng isa pang grupo ng reconnaissance aircraft? Sa lokasyong binanggit ng surveillance kanina. Ngayon ay alas 5 pa lang. Mahigit 1 oras pa bago dumilim. At may oras pa para maibalik ang mga reconnaissance aircraft. Sa tingin ko, kailangan yan. Kung sa lokasyong iyon ay walang armada ng kaaway. Ang naunang hinuha. Baka maging katawa-tawa lang. Eagle Eye 3, narito ang 107 barko. Ang aming mga barko 136 hanggang 139 ay malapit nang maglunsad ng anti-ship missile. Ikaw ang bahala sa tuloy-tuloy na pagsubaybay sa target. Ayusin ang mid-course correction at terminal lock ng missile. Ang target ay ang mga destroyer at cruiser ng kaaway. Tumanggap. Pakisagot. Eagle Eye 3, tumanggap. Palakasin ang radar para sa pagsisiyasat sa dagat. Lumipat sa mataas na katumpakang tuloy-tuloy na tracking mode.
Nailagay na sa kategorya ang mga signal ng radar na refleksyon mula sa mga barko ng kaaway. Kasalukuyang nasa gitnang distansya. Maaari nang tanggapin anumang oras ang pagkakasunod ng pagpapalipad ng misile. Handa nang maglunsad ang mga barkong 175, 168 at 169. Sa tulong ng iyong barko, lock ang target. Ang target ay itinakda bilang mga destroyer at cruiser ng kaaway. Natanggap ang tugon, 175 na barko, natanggap. 260-250-150-160-130. Kapag dumating na ang mga komandante sa barko natin, gagawin nila ang pag-atake sa dagat. May kargang 72 anti-ship missile. Walang paputok na gagawin. Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang takbo ng mundo at ng tao? Lahat ng mabubuting bagay, inaangkin mo pa. Baka hindi na tayo magkita pa sa susunod. Tingnan mo ang ayos na ito. Ang laking agwat. Ako si Zenyu Anhay, barko 112, 113, 115, 116 na. Bilisan ang paglabas. Kung may barkong hahadlang sa unang bugso natin ang kaaway. Dapat ba tayong magpigil o tuluyang bumawi? Depende sa sitwasyon. Tandaan, kapag tiyak ng walang kakayahang lumaban ang kaaway. Doon lang pagpasiyahan kung magpigil. Tumanggap ng tugon, 112 na barko, natanggap. 116 na barko, natanggap. Lahat makinig. Pinahihintulutan ang pagbubukas ng putok. Ikaw. TikTok at Xiaomeng. Malapit nang dumilim ang langit. Bakit kailangan ko pang lumabas para magsiyasat? Kakatanong lang kanina. Sabi raw may henyo sa Nagato. Parang ngayon lang natin haharapin ang kalabang plota. Nasa loob na ito ng 300 kilometro sa Hilagang Kanluran. Tingnan natin. Kung totoo yan, magpadala na lang ng mga pambombang eroplano mula sa 2 carrier, sapat na yon. Bakit kailangan pa nating magsiyasat? At bakit kami pa mismo? Sige na, huwag nang magreklamo. Ano yon? Buwisit. Nasa harap lang ang kaaway. Bilis, pasulong at pataas. Kailangan natin itong gawin agad. Hanapin ang kinaroroonan ng kaaway. Parami ang mga tao ng carrier na ipinapadala ngayon. Buti na lang, tiyak na ang plano para sa 4 na barkong pandigmang klase ng Yamato. Hindi na ito mapipigilan ng nakaiinis na si Yamamoto. Kung maaari. Mas gusto ko pang mapromote makalipas ang ilang taon. Sana ako ang maging unang kapitan ng Yamato. Ikaw talaga. Dapat ma-promote ka na bago matapos ang taon, di ba? Pag na-promote ka, makakapamuno ka na ng sarili mong plota. Mas gusto ko pa ring maging kapitan ng isang barkong pandigma. Dahil ito talaga ang... Ano yon? Miyoko, bakit ang laki ng usok? Mukhang inatake rin ang pangunang bantay. Nakita mo ba ano yun kanina? Buwisit, agad na utusan ang plota na umiwas. Hindi iyon tunog ng mga bala ng kanyon ng barkong pandigma. Hindi talaga. Uy. Hi. Buwisit. Agad na utusan ng plota na umiwas. Hi. Gawa sa Dawin. Dawin at Xiaomeng Yuni. Opo, Ginoong Komandante. Fire control, may nakita ba kayong kalabang barko? Wala po. Lintik. Sa layo na yan, paano magiging ganoon katumpak?
Silid ng komunikasyon. Gamitin ang senyas ng ilaw para utusan ang panghimpapawid na unit na agad magpalipad ng mga eroplano. Bombahin ang kalabang plota na 30 kilometro sa unahan. Hi! Kanselahin ang radio silence. Tanungin ang scout plane tungkol sa lokasyon ng kalabang barko. Ginoo, nagpaputok ang kaaway mula sa higit 30 kilometro. Sa layo na ito. Ang lakas na ito. Siguradong kasing kalibre ito ng mga kanyon ng Nagato. Pero ang problema, kakaiba ang pagiging eksakto ng mga bala nila. Walang kalat ang aming plota sa paligid. Kailangan pa bang sabihin mo yan? Ipahinto muna sa laban ang mga barkong napinsala. Ang pangunahing puwersa ng plota, buong bilis pasulong. Kurson 310. Iutos sa ikatlong unit ng labanan na mag-advance ng mas mabilis. Ang iba maging alerto. Pangkat ng torpedo. Bantayan ang kanang pakpak ng pangunahing pormasyon. Hi! Halos 7 minuto na, di ba? Baka ganoon kabagal ang putok ng kanilang mga pangunahing kanyon. Sigurado, yan na nga. Zhao Mengyuni, basta makalusob lang tayo. Zhao Mengyuni, sa bilis ng putok, tiyak nating matatalo sila. Zhao Mengyuni. Zhao Mengyuni, ginoong komandante. Zhao Mengyuni. Sira ang radyo, hindi makakontak ang scout plane. Zhao Mengyuni. May panghihimasok na naman sa komunikasyon. Zhao Mengyuni. Nakikita ko, napakahabang bala at napakakapal. Zhao Mengyuni. Ikaw, alamin mo agad ang pinsala ng Haruna, bilis. Gabi na Bakit kailangan pa nating magrekon? Nagtanong ako kanina. Sabi, may henyo raw sa barkong Nagato. Sa tingin niya, ang plota ng kalaban ay nasa loob na ng 300 kilometro sa hilagang kanluran. Pinapatingin niya tayo roon. Kung totoo man yun, hindi ba pwedeng magpadala na lang ng mga bomber ang dalawang aircraft carrier para bombahin sila? Bakit kailangan pa nating magrekon? At bakit kailangang tayo pa? Tama na yan, huwag ka nang magreklamo. Ano yon? Baka. Nasa harap lang natin ang mga kalaban. Pabilisin ang lipad, umakyat kayo. Kailangan nating mahanap ang kinaroroonan ng kaaway sa lalong madaling panahon. Hay! Dumarami na ang mga pabor sa aircraft carrier. Mabuti na lang at sigurado na ang plano para sa paggawa ng 4 na Yamato-class na barko. Hindi na ito mapipigilan ng nakakainis na si Yamamoto. Kung maaari lang, mas pipiliin ko pang maantala ang aking promosyon. Sana ay maging unang kapitan ako ng Yamato. Ikaw talaga. Hindi ba't mapopromote ka na sa katapusan ng taon? Kapag na-promote ka na, pwede ka nang mamuno ng sarili mong plota. Mas gusto ko pa ring maging kapitan ng isang barkong pandigma. Dahil ito ang... Iyon ba ang... Miyoko? Bakit ang kapal ng usok na lumalabas? Mukhang inatake rin ang pangkat na nagbabantay sa unahan. Nakita mo ba yun? Ano yun kanina? Gago, utusan nyo agad ang plota na umiwas. Hindi yan tunog ng bala ng battleship. Hinding-hindi.
Masusunod. Gago. Agad na utusan ng plota na umiwas. Masusunod. Dawin Zhao. Dawin at Xiaoming. Commander. Firing Command Center, may nakikita ba kayong mga barko ng kalaban? Wala kaming nakikita. Bakayaro. Paano naging ganyan katumpak sa layong ito? Silid komunikasyon. Gamitin ang signal light para utusan ang air squadron na magpalipad agad ng mga fighter jet. Bombahin ang plota ng kalaban na 30 kilometro ang layo sa ating harapan. Masusunod. Ay kansela ang radio silence. Itanong sa reconnaissance plane ang lokasyon ng mga barko ng kalaban. Sir, nagpaputok ang kalaban mula sa layong 30 kilometro. Sa distansyang ito. Ang mga kanyon na may parehong kalibre, siguradong. Pero ang problema, masyadong tumpak ang mga bala ng kalaban, nakakapagtaka. Walang ligaw na bala sa paligid ng ating plota. Kailangan mo pa bang sabihin yan? Paurungin muna sa labanan ang mga barkong napinsala. Puspusan ang pag-abante ng pangunahing plota. Kurso 310. Utusan ng ika-3 squadron na pabilisin ang pag-abante. Ang iba ay manatiling nakaalerto. Torpedo Squadron. Bantayan ang kanang bahagi ng pangunahing plota. Masusunod. Dahil sa bilis ng pagpapaputok, tiyak na matatalo natin sila. Mahal na komandante. Hindi gumagana ang radyo, hindi tayo makakonekta sa reconnaissance plane. Dawin at Xiaoming Uni. Signal interference na naman. Dawin at Xiaoming Uni. Nakita ko ang haba ng bala at ang kapal pa. Mengzi, ikaw. Ikaw. Itanong mo ang kalagayan ng pinsala ng Haruna, bilis. Pumunta ang grupo sa command center ng damage control. Ang ikalawang grupo ang bahala sa engine room. Ikaw muna ang tumapos sa mga hapon malapit sa switch ng scuttling valve. Ikaw na. Natanggap ng grupo. 1 oras na at hindi pa rin tapos. Huwag kang mag-alala, iyan ang madalas na pagsasanay ng Jiaolong. Sa loob ng malalaking cargo ship sila naglalaban sa mga pirata. Marami sa mga piratang iyon ay mga retiradong veterano. Madali lang linisin ng Jiaolong ang mga iyon. Hindi kayang tapatan ng mga Hapon na marino sila. Sinasabi mo na may dala silang Arisaka Type 38. Paano sila lalaban sa masikip na espasyo ng barko? Kung Wangba box ang gamit nila, lalo tayong panatag. 12 barko ito. Tawagin ang unang pangkat ng Jiaolong. Natanggap. Pakisabi, ano ang nangyari sa pagsabog sa kaliwang gilid ng Nagato kanina? Ang tapang mo ah. Gumamit ng mga bomba para salakayin ang labas ng imbakan ng bala. May nasugatan ba? Hindi ba kayo magpapasok ng tubig sa loob? Ay, Laufan. Ipaalam sa mga tao ng 115 at 116 na barko ang tungkol sa navigation room at boiler room 2,303. Mula sa engine room, pumili ng ilang tao na pumunta roon 002303. Paanda rin ang barko 002303. At mula sa 4 na modern class na barko, maglabas din ng mga tao ang bawat isa. Ang trabaho ng pagsakop sa barkong kaaway ay dapat talagang ipasa sa amin. Kasi steam-powered naman lahat. Lumapit kayo at gamitin ang fire cannon para apulahin ang sunog sa Nagato. Huwag ninyong hayaang tuloy-tuloy ang apoy at pasabugin ang ibang imbakan ng bala. Ano raw ang sinabi ng radyo kanina tungkol sa may nasugatan sa panig natin? Ang mga natitirang Hapon sa Nagato. Nagtago sila sa pangalawang imbakan ng bala ng kanyon. Matapos pasabugin ng unang pangkat ng Jiaolong ang pinto ng kompartimento. Sinindihan ng mga Hapon na yon at pinasabog ang imbakan ng bala. Buti na lang at malayo sila. Ilang miyembro lang ang bahagyang nasugatan. Ganito pala. Kung susuko ang mga Hapon, tanggapin na lang natin. Ilan lang ba ang Jiaolong?
Isang maliit na unit bawat barko. Mga 30 tao. 30 laban sa 1,000. Kailangan lumaban at bantayan pa ang mga bihag. Hindi ba kalokohan yan ha? Sang-ayon. Pumili ang mga barkong 136 at 137 ng mga tao para sa boiler room at engine room. Mga tauhan ng navigation at iba pang kompartimento. Mga tauhan ng navigation at iba pang kompartimento. Sumakay sa helicopter at pumunta sa nakuhang barko. Pagkatapos makumpleto ang pagsakop sa barko, iulat ang sitwasyon ng labanan at hintayin ang mga tagubilin. Direktor Song, dito na lang kayo. Sandali lang. Ay sige. Mga kasama, dahan-dahan lang sa pag-alis. Mga Ginoo, dahan-dahan po. Komandante, dahan-dahan po. Guru Zhang, kung hindi po kayo magdaramdam, sabayan niyo na ako. Naku, hindi po maaari. Itay, hindi ko talaga kasalanan ito. Kasalanan yon ng lalaking yon, masyadong marumi ang bunganga niya. May pakisama ka rin pala. Kung hindi lalabas ang ilang kaibigan mo, hindi ka rin alis. Pati ang tatay mo na matanda na kailangan pang. Mismong mula sa Shanghai ay pinuntahan ka rito para sunduin. Paumanhin po, Guro. Guru Zhang, tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ano po ang tingin niyo? Mabuti na ring makapagpatigil ng labanan sa mga kapangyarihang dayuhan. Ang mga sundalo sa harapan ang nagbuwis ng dugo at lumaban. Pigilan ang mga kaaway at ipagtanggol ang lungsod. Sabi ng anak ko sa telepono, umiiyak siyang nagsabi sa akin. Halos 1/4 ng kanyang batalyon ang nasawi. Ganyan kabigat ang dugo at puot. Kapag sinabing hindi lalaban, hindi nalalaban. May isang usapin na matagal nang iniisip ng matanda pero hindi pa rin niya magawang malinawan. Ang pangkat na ipinadala noon ay nakipagdigma sa mga Hapons at sunod-sunod na nagwagi. Ngayon, nakalapag na sila sa isla. At ang hukbong kwantong ay nasa palad na natin. Mukhang malapit ng pasukin ang mga mananakop. Masakop ang ating lupain. Ang depensa ng lungsod ay nagbukas pa ng butas para makapasok ang mga mananakop. Dapat pa ba nating makipagtulungan sa mga mananakop ang susunod na mga puwersa? Ang puwersang panlaban. Kasama ang pangkat na ipinadala noon. Ang usapin ng matanda ay sobrang payak. Isa itong laban na walang kinalaman sa pananampalataya. Hindi naman siya kung sino-sinong mataas na opisyal ng pamahalaan. Isa lang siyang karaniwang ama. Sunod-sunod na umatras ang mga hukbo natin at ang mga Hapon sa labanan. At ang pakikipaglaban ng pangkat na ipinadala noon sa mga Hapons ay maituturing na matinding pagsuong sa panganib. Hindi ako ang nagpasya niyan, Ginoo. Hindi rin ako ang makapagpapasya niyan. Isa lang akong karpintero. Niloloko ako ng mga dayuhang puwersa sa loob ng 100 taon. Mas lalong may balak silang lipulin ako ng mga Hapons. Makipagtulungan sa kanila. Nakakahiya talaga, lantad na lantad. Ngayon, gusto ninyong dalhin ang anak ko. Kasama ang mga Hapones para salakayin ang pangkat na ipinadala noon. Ibig bang sabihin nito ay isusugo ninyo ang anak ko sa kamatayan para sa bayan? Hindi ko kayang bitiwan ang anak ko. Kung pagtatanggol sa laban kontra dayuhan ang pag-uusapan kahit mamatay sa isang matinding labanan. Iyon ang pinakamataas na karangalan niya. Itaas ang mga bandila. Ang hukbong dagat ng pangkat na ipinadala noon sa rehiyon ng Dilaw na Dagat ay nilipol ang buong pinagsamang flota. Itaas ang mga bandila. Walang kalabang 9 na barkong pandigma. Isang tagumpay na bihira sa kasaysayan. Itaas ang mga bandila. Ang barkong panghawak ng mga Hapones ay naging bihag ko. Ang kahihiyan sa tanghaling tapat ay nahugasan na. Ang pangkat na ipinadala noon ay tunay na hukbong yu. Huwag mo akong pansinin, bilisan mo at kunin ang dyaryo. Kung totoong ang ganito ang nangyari. Kung totoong ang ganito ang nangyari. Sa Dauyin, kayong magkakapatid, lumarga agad pahilaga. Para kayong nasa loob ng isang panaginip. Sa audio ni Zhao Meng, mahigit 4 na oras na tayong naglalabanan. Ang matapang kong hukbong dagat ng pangkat na ipinadala noon ay lumubog ng 3 barkong pandigma. Sa halaga ng ilang barkong pandigma na malubhang napinsala at maraming magagaan na unit na nasawi. Ang buong pinagsamang flota ng mga Hapons. At nabihag pa ang Changmen at ang Luo. Pati ang 9 na barkong pandigma. Sapat na, patay na yan. Malinaw na mga Amerikano yan. Kung hindi, sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Wala akong mahahanap na alinmang hukbong dagat. Na kayang talunin ang pinagsamang flota sa ganitong anyo ng pakikipaglaban. Sabihin mo sa iyong panaginip. Sa panaginip mo pa rin ang isa pang puwersa sa lupa ng pangkat na ipinadala noon. Kapag nakapasok sila sa kampo nila. Makikita nila siguradong puro yamang Amerikano ang nakalatag. Kung hindi, saan ba nanggaling ang mga mabibigat na tangke nila?
Baka naman sadyang pinalaganap lang nila ang chismis. Hindi mo rin alam kung peke yon. Yung lagpas sa bundok at ilog, Zhao. Dapat dito ka nalang tumawa ng malakas, Zhao Meng. Naisip niya na nakarinig siya ng isang biro, Zhao Mengzi. Hindi siya lumalabas para ipakita na nakipag-ugnayan na sila sa loob ng bansa. Tiyak na nawalan na ng ugnayan ang pinagsamang plota. Ano na ngayon ang gagawin sa sitwasyong ito? May naisip ba ang lahat? Hatiin natin sa dalawang hakbang. Isa, makipag-ugnayan agad sa mga Amerikano. At ipakuha sa kanila ang demonyong barkong pandigma na yon. Kapag nawala na ang barkong pandigma na yon, ang interes natin sa kolonya sa Timog Dagat. Hindi na natin kailangang masyadong mag-alala. Pagkatapos, agad nating ipapadalang muli ang mga tauhan natin kasama ang hukbo. Hindi dapat sa pangkat na ipinadala noon ang pakikipag-ugnayan. Ang posibilidad ng pag-usisa at pakikipag-usap. Sa ganitong paraan, hindi ba ang deklarasyon natin ng digmaan ay magiging isang palabas lang? Sabihin mo sa loob ng bansa nyo. Ipakuha ninyo rito ang inyong lokal na hukbong dagat. Tanging ang ating sariling plota. Paano naman ang inyong plota sa Mediteraneo? Inilipat niyong lahat dito. Itong bigat na ito, papansinin pa ba natin o hindi? Kiyo. Ang pinagsamang plota ng alyansa, totoo bang naubos na ang buong hukbo? Ikaw, ano? TikTok at Nagato, Mutsu, at iba pang barkong pandigma, talagang naging pangarap na lang ba ng mga tao? Binihag na ba? Mula noong panahon ng Meiji. Sa loob ng ilang dekada, nagtipid ang buong bansa sa damit at pagkain. Unti-unting naging ikatlong pinakamalakas na pinagsamang plota sa mundo. At bigla na lang, wala na. Sala rin si Yomi Xushen. Sala rin siya. Kiyo. Ang digmaang ito. Matatalo ba tayo? Ito. Kiyo, para maiwasang madamay ang responsibilidad sa pagkatalo. Dapat magbitiw na ang lahat ng opisyal ng hukbong imperial. Kamahalan. Hindi pa umabot sa ganyang punto. Kulang pa tayo sa opensiba. Kaya pa nating ipagtanggol ang ating sariling lupain. Nag-utos na akong palakasin ang bawat himpilan ng hukbong dagat. Kasabay nito, gawing kanyon pananggol sa baybayin ang mga nakalaang barko. Hindi kayang talunin ng mga Tsino ang ating sariling lupain. Makatitiyak kayo, sa sandaling matapos ang imperial na pulong, magpapadala kami ng mga kinatawan para makipag-usap sa mga Tsino. Sapat na ang paghingi ng tigil putukan. Ang pinakamasamang kalabasan ay manatiling magkaharap ang dalawang bansa. Ang ating baybayin ay inatake. Iyon lang. Kailangang gawin ang lahat ng paraan. Mabawi ang Nagato at iba pang barko. Kahit hindi na mabawi. Kailangan pa ring pasabugin sila. Sa madaling sabi, hindi pwedeng mapunta sa mga kamay ng kalaban. Ang popa ng barkong pandigma. Nakaukit ang krisantemong sagisag ng hukbong dagat ng Imperyong Hapon. Paano natin hahayaang maagaw iyon ng iba? Kung bukas, may lumabas na larawan ng Nagato sa diaryo. Kayong mga nakatataas sa hukbong dagat. Dapat kayong magsipuko. Kausapin kita. Ikaw, wala ka bang galang? Dumating na ang black card. Usapin ng plota. Batid na ng black card ang lahat. Sobrang galit. Ano pa ba ang kailangang ipaliwanag ng hukbong dagat? Bagaman tiyak na sisingilin ang inyong pananagutan. Pero hindi ngayon. Ang pagbibitiw mo ay katumbas ng pag-iwas sa pananagutan. Unahin nating pag-usapan ng solusyon at ayusin ang usaping ito. Mahigpit itong kailangan. Kailangang ibaba sa pinakamababa ang epekto at mapanatili ang loob at diwa ng mga mamamayan. Kaya ang Nagato at iba pang barko ay kailangang lutasin agad sa ugat. Kung hindi, napakalaking dagok ito sa pangalan ng imperyo at ng inyong kamahalan. Dalawa na lang ang natitira nating aircraft carrier. At ilang magagaan na barko. Ito na ang huling puwersa natin. Sa tingin ko, hindi na dapat tayo muling sumugal. Kung pati ang natitirang mga barkong iyon ay malubog din. Kung gayon ang ating baybayin. Maglalagi at maglalayag ang kaaway ng malaya. Gaya ng dating malaimpyernong plota at ng hilagang plota. Isang matinding kahihiyan iyon. Napakabata ko pa noon, kaya hindi ko iyon naranasan. Dapat 6 na putok iyon, baka may natira pang tugon. Baka may naalala ka pa. Gusto mo pa bang itaas ulit ang presyo? Dapat 6 na putok iyon, may natira pang bakas. Dapat 6 na putok iyon, baka may alaala pa.
Gusto mo pa bang itaas ulit ang presyo? Dapat 6 na putok iyon. Baka may natira pang bakas. Kahit pabayaran natin yon gamit ang 2 aircraft carrier. Kailangan ding palubugin ang Nagato. Dapat matapos ang bagay na ito. Hindi pwedeng hayaang makalusot ang mga yon. Sa pamamagitan ng Nagato, hihiyain natin ang imperyo. TikTok at likhang panaginip para sa iyo. Ikinagagalak kitang makilala. Ginoo, ako si Robert Hiwu. Kumusta po, Ginoong Hiwu? Ako si pangalawang komandante Zhao Xiaoguang ng Pangunang Puwersa. Ginoong Zhao. Diretso na tayo. Ang pangunahing pakay namin ay pag-usapan ang tigil putukan. Sa totoo lang, medyo biglaan ang deklarasyon ng digmaan ng magkabilang panig. Sa totoo lang, medyo malabo ang usapang ito. Kung gusto ninyong magdeklara, sige. Kung ayaw ninyong lumaban, edi huwag. Bahala ka na riyan. Sa nakalipas na halos 100 taon, ilang ulit ninyo kaming nilabanan. Ilang lupain ang inagaw ninyo sa amin? 1,840 at 1,856. Paano naman ang di pantay na kasunduan na nilagdaan noong 1,900? Ikaw na ang magsabi, ilan ba yon? Ngayon pa kayo hihingi ng tigil putukan. Huli na. Sino ang binatang ito? Siya. Estudyante ko siya. Dinala ko siya rito para makakita ng mundo. So, estudyante mo pala siya. Kaya pala ganyan ang naging pulong. Magdadala ka pa talaga ng napakabatang bata. Naiintindihan ng binata ang sinabi mo kanina. Dahil yon sa dating alitan. Gusto ninyong ipagpatuloy ang digmaan sa amin. Gusto mo pa bang sabihin? May gusto ka pa bang sabihin? Ang tanging layunin ng pagsisimula ng digmaan ay pakinabang. At hindi ang tinatawag ninyong alitan. Hindi ganyan. Ayon sa pirata ninyong lohika. Tama yan. Pero para sa amin, mas mahalaga ang prinsipyo. May utang, may ganti. Ang mga martir na nasawi dahil sa pananalakay nyo. Kailangan naming bigyan ng kasagutan. Para mapanatag sila sa kabilang buhay ng may ngiti. Kung ano ang nilamon ninyo, iluwan ninyo. Ibalik ang lupang dating sa amin. Binata, saan galing ang tiwala mo? Malakas nga ang laban ng pangunang puwersan nyo. Pero hindi ako naniniwala. Ang supply ninyo ay mula sa sarili ninyong bansa. Dahil wala kayong matibay na basing industrial. Kung tama ang hula ko, may ibang bansang sumusuporta sa inyo. Sino yon? Alemanya? O ang Amerika? Tama, isa sa 2 bansang ito. Ang buong pusong tutulong sa inyo. Kaya hindi problema ang pagbagsak sa pinagsamang plota. Pero gaano katagal nila kayong masusuportahan? Ang pinakaimportante ay, ang inyong hukbong dagat, ay labis na napinsala kahapon sa labanan. Sigurado ka bang sa ganitong sitwasyon? Kaya pa ninyong talunin ang aming hukbo ng alyansa. Imposibleng Aleman ang tutulong sa inyong hukbong dagat. Wala silang ganyang lakas. Kung ganoon, Amerika lang. Amerika ang tutulong sa inyo. Ayaw lang nilang masangkot ng husto. At mabantaan ang kanilang interes sa kanlurang Pasipiko. Ngayon nawasak na ang pinagsamang plota. Sa tingin ko malapit nang maputol ang suporta nila sa inyo. Lanan. Napakayamang imahinasyon. Ginoong Hiwu. Pero bago ako pumunta rito, tiningnan ko ang mapa. Sa kolonya namin sa Nanyang. May daungan ba riyan? Kahit ang aming flota ay matinding napinsala. Huwag mong sayangin ang panahon namin sa himpapawid at lupa. Pasukin niyo ang teritoryo niyo. Halimbawa, Myanmar. Pulo ng Indochina, dawin at paglikha ng panaginip. Ang Malaysia ay para na ring perlas sa korona. At paglikha ng panaginip. Fuck, ayaw mo talagang makipag-usap. Ikaw. Ikaw, kung mura ka pa uli sa akin. Dawin at Zhao. Bago tayo tumigil, lahat ng kasunduan ng 2 bansa. Bawiin ang kasunduan sa pag-upa ng lupa. At dito rin magtatapos ang tigil putukan ng magkabilang panig. Ito ang aming mga kondisyon. Talagang mundo ito ng palabas. Pwede bang basta na lang? May baril akong dadalhin sa bahay inyo para wasakin at sunugin. Pinalo ko ng sampal ang anak mo. Saka ng ilang araw na kasama ang asawa mo. Kung hindi, pipilitin kitang pumirma ng ilang pirasong mataas na interes na utang. 9 na araw makalipas. Nakita kong biglang may dagdag na 1 pulutong ng mga baril sa kamay mo. Natakot ako. Sinasabi ng asawa mo na ibinigay pa rin yon sa'yo. Kinansela na ang mataas na interes na utang. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Sang-ayon ka ba? Maaari bang pakiusap ni Ginoong Zhao na lumabas muna ang inyong mag-aaral? Usapang pamatanda. Ang batang iyon. Baka makagulo lang. Lumabas ka muna, pakiusap. Sige po, Guro. Iyong bahagi ng gitnang silangan. Kailangang dumaan ang malalaki at maliliit na bangka ng bla bla bla. Walang saysay na daldalan. Ako.
Ang aking depensibong kalasad, bla bla. Ang aking sibat at kalasad, bla bla. Ang mga aking mga tabak at sibat. Bla 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 bla. Ay, bla bla bla. Ay naku, tingnan mo ang itsura mo. Ano ba iyang pinagsasabi mo? Kakaiba naman ito, 8 taong gulang pa lang. Napakalalim ng hatak. Ay. Kanina, sa may pintuan ako nakinig at parang nag-init ang ulo ng mga dayuhan. Ano ang sinabi nila? Ano pa ba ang mapapala natin? Ang tigas ng ulo nitong si John Bull. Mahigit 100 taon na ang tigas ng ulo. Kalimutan na kung paano makipag-usap ng maayos sa iba. Tantiya ko, sa usapang ito, hindi tayo masyadong makakakuha. Hanggang ngayon, ang binubugbog pa rin ay ang mga Hapons. At maayos din namin ginawa ang aming lihim na trabaho. Sa totoo lang, si John Bull ang hangganan. Sa interes ng malaki at maliit na bakit hindi na lang buksan ang karapatang manghuli at magmina? Karapatang ariin ang mga likas yaman. Mga karapatang mag-istasyon ng hukbo at iba pa. Kung hindi sila papayag. Kung gayon, saka na lang natin sila balikan at kaladkarin. Kailangan pa bang isipin ang malaki at maliit na pagdating nila, sigurado nang hindi sila matutuwa. Nababarahan ang daanan sa tubig. Kahit gaano karaming langis ang ilabas mo, hindi rin makakatawid. Liliit ang saklaw, di ba? Ang timog silangan ay parang karne sa aming mangkok. Kung walang ginagawa at naghahanap ng gulo, kailangan ko rin siyang ayusin. Hayaang nakabara siya riyan. Ano iyang mukha mo? Pero si John Bull at ang mga manok na mataas ang balahibo ay babawiin din ang lupaing inuupahan sa kabila. Tiyak na babalik yon. Iniisip ko kung saan mas nararapat ilagay ang punong tanggapan ng aming kumpanya ng distrito. Ayun ang tanong. Si Tio Liu iyon, tama ba? Tama, si Punong Liu. Chen Lin. Tio Liu, hindi ba kayo pumunta sa Jinan? Bumalik na ako. Nakabalik na, Liu. Komisar Liu. Lanan. Ang mga ginto at pilak na kinuha sa Ku County ay talagang nakakagulat. Mahigit 60 malalaking bakuran sa loob ng lumang mansyon ng Angkan Kong. Halos bawat bahay sa ilalim nito ay may nakatagong kayamanang umaabot sa milyon-milyong dolyar. Noong hinuhukay yon, marami sa kanila mismo sa bahay ang natulala. Halatang ni hindi rin nila alam na may ganito karaming pera sa ilalim ng sarili nilang lupa. At saka pa ang mga lokal na mapang-api sa paligid. Halos tinantiya ko na. Kabuuan, 1.232 tonelada ng pilak. Iyon ay halos 30 milyon na leyang. Hindi gaanong ginto. Kabuang 283 tonelada ang nakumpiska. Hindi pa nasusukat ang halaga ng natitirang sinaunang ginto, jade, at mga hiyas. Hindi pa natin nagagalaw ang iba pang mga antigong relikya. Sabi ng nakatataas, ang mga gusaling tulad ng mga templong pangkultura ay gawing museo. Ang malaking bakuran ng pamilyang Kong ay gawing bagong samahan sa pag-aaral ng Konfusyanismo. Grabe naman. Ang talagang mahalaga ay ang mga titulo ng lupa. Punang isang buong silid ang mga titulo ng lupa. Kasalukuyan pa ring binibilang ng mga tao natin. Sabi, tiyak na lampas 1 milyong mo. At puro magagandang lupa pa. Kung sa ngayon, isang munang mabuting sakahan ay 100 dolyar. Iyon ay mahigit 100 milyon na dolyar na pilak. Sabi na, sa taunang upa pa lang ng lupa, pwede nang kumita ng higit 10,000 dolyar na pilak. Kaya nga siguro nakapagnakaw ang mga Hapon sa atin ng higit sa 6,000 tonelada ng ginto. At nakuha pa ang higit 6,000 tonelada ng ginto. Noon, may nabasa ako online na sa huling bahagi ng paghahari ni Chongzhen. Hindi man lang makapaglabas ng ilang 10,000 leyang para sa gastusing militar. Kahit saan, parang halos lumuhod na sa pagmamakaawa. Ang mga opisyal, sibil man o militar, isa-isa pang nagpakawawa. Pero nang pumasok si Li Zicheng sa Beijing, 75 milyon layang ang nakumpiska. Pagkaraan, sinuri ko ang mga tala. Sabi, ang biyana ni Chongzhen na si Zukui. Sabi rin, ang biyana ni Chongzhen na si Zukui. Sa bahay nila, 530,000 leyang na pilak ang nakumpiska. At 600,000 leyang na ginto. Hindi pa kasama ang mga alahas at palamuti. Wala namang metal detector si Li Chuangwang noon. Kung nakahukay lang sana siya noon. Di sana, hindi mo alam kung gaano karami ang mahuhukay. Kaya pala sabi ng mga tao ng pamilyang Kong, 3 lang ang mayayaman sa ilalim ng langit. Kasama ang amin, ang mga Zhang sa Jiangxi at ang mga Zhu sa Fenyang. Ang mga biglang yamang Zhu ng Fenyang. Grabe ang kuripot ng mga ito. Totoo ngang mas mayaman sila kaysa sa matandang pamilyang Zhu. Sige na, tama na. Mukhang hindi na madaling maiuwi ang perang ito. Kailangan ding maghanda ng reserba para sa paglalabas ng salapi dito.
Hindi na ito iuwi. Sapat na halos ang panimulang puhunan ng kumpanya natin. Ang ginto at pilak natin dito na lang natin itago. Sa susunod, magagamit ni Lolo Ikalima para humingi ng pautang sa bangkong pangdistrito. Kailangan pang ayusin ng maigi ang kumpanya. Ngayon, puro gulo at kalituhan. Kung makuha lang natin ang malaki at maliit na kailangan pa nating magbukas ng isa pang kumpanya ng langis at gas. Grabe, ubos biyahe na ako sa pagod. Pangarap para sa'yo. Ikaw naman, ano ba yan? Noong nagsisimula pa lang tayo, syempre. Ginoong komandante, lumabas na ang panghuling tala. Lahat ng unit na nakadeploy sa loob ng Liaoning. Ikaw. TikTok. Ikaw. Kasama ang mga gwardyang unit. Kasama rin ang mga rehimyentong impanterya. Lahat ay nawalan ng komunikasyon. Lahat ng pwesto ay lubusang winasak. Mahigit 10,000 piling kawal ng imperial na hukbong Hapons. Ganyan lang, wala na. Hindi naman ganoon karami ang mga unit na lumalaban. May mga sandata ako at mga bala rin. Hindi pa nga nakikita ng aking mga pangunahing unit ang mukha ng kaaway. Pero tinamaan na sila ng malayo ang putok at napaluhod agad. Nawasak na ito sa malayo ang putok. Agad na magpadala ng mensahe sa punong tanggapan ng hukbong Hapon sa Tokyo. Ni isa ay hindi nakatakas. Mag-ulat ng totoong sitwasyon ng labanan. Kawalang katuturan. Pati ba ang mga nasa unahan ay naubos na ang tapang bilang sundalo? Ipalabas ang utos. Lahat ng reserbang unit, buong bilis pasulong. Sa laban na ito, walang atrasan. Kapag nanalo, dudurugin natin ang kalaban. Kapag natalo, lahat tayo ay durog. Ipalabas ang utos. Tipunin ang lahat ng pangunahing puwersa ng hukbong kwantong. Buong linya, sumalakay. Ulat, nakumpirma ang intel ng pangkat Pantiktik 18. Ang 80,000 puwersa ng hukbong kwantong ay nagtitipon na sa hangganan. Kikilos na ang lahat ng nakabaluting unit, artileriya, at hukbong panghimpapawid. Sabay-sabay silang lalabas. Kung sabay-sabay silang lalabas, mas mabuti. Di na natin kailangang isa-isang lagumin ang bawat kuta nila. Agad natukuyin ang pwesto ng command ng kaaway. Mga koordinado ng hanay ng kanyon at ng hukbong nagmamartsa. Nakuha. Sa unang salpok, patumbahin ang kanilang artileriya at mga nakabaluting unit. Naiintindihan, nakaantabay na ang buong pangkat ng kanyon. Handang bumaril anumang oras. Sa laban na ito, lulunukin ko ang pangunahing puwersa nila ng isang kagat. Ulat, nakalock na ang lahat ng sariling target. Ang pangunahing puwersa ng Hapon ay nasa loob na ng saklaw ng pag-atake. Apoy. Walong-daang-libong hukbo ang dudurog sa hanay ng kaaway. Kunin din ang mga bagong sandata ng kaaway. Mababang ranggong general. Hindi na magtatagal, ha? Commander. Napakaraming bagay ang nakita sa himpapawid. Mga hindi kilalang sasakyang panghimpapawid. Direktang papunta sa ating panig ang mga yon. Mga pangdepensang eroplano ng kaaway iyan, paputukan. TikTok at nilikha para sa iyo. Impossible. Paano nila ito natatamaan ng ganoon katumpak, ilang dosenang kilometro pa ang layo sa hangganan? Agad na maghiwa-hiwalay at magtago ang buong unit. Ganting putok ng artileriya. Hanapin ang kanilang pwesto. Wasakin lahat. Commander. Naputol na ang komunikasyon. Ang aming posisyon ng artileriya. Sa unang bugso pa lang, wala na agad. Ulat, mas mataas kaysa inaasahan ang epekto ng unang salpok. Lahat ng natitirang unit ng gitnang hanay ng hukbong Hapons ay naparalisa na. Ikalawang bugso, tipunin ang mga kolum ng impanterya sa kaliwa at kanan. Mga thermobaric na bala at mga cluster bomb. Utos, pasulong ang mga unit na walang pormasyon. Burahin ang natitirang depensang panghimpapawid ng Hapon. Ipadala ang sabayang utos. Ulat, naalis na ang lahat ng natitirang kuta ng Hapon sa Hilagang Silangan.
Na-intercept ba ang radyo ng Hapon? Kagagaling lang ma-intercept ang hukbong kwantong at gulo na agad ang lahat. Ngayon ay humihingi sila ng agarang tulong sa Tokyo. Dagdagan pa natin ng apoy sa kanila. Ipaalam sa batalyon ng misil. Tumutok sa mga daungan ng hukbong dagat ng Japan at sa mga bodega ng bala sa baybayin. Ulat, 2 beses nang nabeberipika ang lahat ng koordinado ng target. Unang bugso, 32 misil. Bawat isa ay may kalakip na warhead na panglaban at warhead na mataas ang pasabog at apoy. Espesyal para sa pinatibay na daungan at sa mga imbakan ng bala sa ilalim ng lupa. Mga gawang pangkuta sa daungan at mga tangke ng imbakan sa ilalim ng lupa. Mga bodega ng bala sa ilalim ng lupa at mga gawaing pangkuta. Ikalawang bugso, 18 misil. Tumutok sa mga lumang bahay. Ang 4 na pangunahing negosyong pandigma sa paligid ng Osaka at Tokyo. Takpan ang linya ng produksyon ng artilerya. Pabrika ng pag-assemble ng mga bala at pabrika ng paggawa ng makina ng eroplano. Para sa iyo. Kalagayan ng pagkakapwesto ng batalyon ng misil. Nilikha para sa iyo. Ulat, nakumpleto na ang pagkuha sa lahat ng unit ng pagpapaputok ng pangkat ni Chen. Ulat, nakumpleto na ang pagkuha sa lahat ng unit ng pagpapaputok ng pangkat ni Chen. Natapos na ang paglalagay ng gasolina. Maaaring magpaputok anumang oras. Magpaputok sa 2 salpok. Ang kaaway ay paputok sa 2 alon. Palibutan. May pagitan na 20 minuto. Unang alon ng putok. Halos napasok na ang hangganan. May lakas pa silang sumigaw ng pag-atake sa ating lupain. Ang pangunahing puwersa ng Hilagang Silangan ay dumaan na roon. Sa loob lang ng kalahating buwan, kaya na nila. Sa loob lang ng kalahating buwan, kaya na nila. Dawin at Xiaoming. Sa loob lang ng kalahating buwan, kaya na nila. Dawin at Xiaoming. Dawin at Xiaoming. Utusan. Nakadetekta ang radar ng hindi kilalang target na mabilis ang takbo. Napakarami. Dumarating sila mula sa Hilagang Kanluran papunta sa daungan ng hukbo. Ano, imposible. Hindi aabot dito ang eroplano ng mga taga-China. Radar ba ang may sira? Nabulok na ang imbakan ng bala ni Shan, at ang mga kuweba ng isa at 3 ay parehong napasabog. Utusan, kumalat din ang apoy sa imbakan ng gasolina. Malaki ang pinsala sa mga barkong pandigma sa loob ng daungan. Napaluhod agad ang depensa laban sa himpapawid sa sandaling nagpaputok ito. Hindi namin sila mapipigilan. Paano nangyari iyon? Paano sila nakarating dito? Ang pangunahing puwersa ng 80,000. Hindi pa nga tumatagal ng 1 araw na pabagsak na. Sabihin niyo sa akin. Ano bang uri ng armas ang ginamit nila? Ginoo. Masama ito. May emergency na tawag mula sa daungan ng Sasebo. Ang barkong ito ay tinamaan ng hindi kilalang malayuang putok. Ang daungan, ang imbakan ng bala, at ang imbakan ng gasolina ay sabay na inatake. Malubha ang pinsala. Ano ang sabi mo, ang sariling lupa? Ulat, inatake ang daungan ng Yokosuka. May natanggap ding babala mula sa daungan ng Kure. Sumabog ang imbakan ng bala. Naparalisa ang mga pasilidad sa loob ng daungan. Gulo, gulo. Wala man lang silang anino ng malayuang bomber na eroplano ng mga taga-China. Paano sila nakalipad lampas sa ilang daang kilometro para bombahin ang ating daungan? Siguradong maling ulat ito, siguradong mali. Ginoo. Totoo ito. Hindi lang ang mga daungan ng hukbo, sa maraming lugar sa buong Hapon at sa pangunahing isla. Maraming imbakan ng bala ng hukbong panlupa ang tama mismo at sumabog. Napakabilis ng sandata nila. Noong nadiskubre ng radar, nasa ulo na natin sila. Walang laban ng depensa natin laban sa himpapawid. Agad na ipaalam sa lahat ng unit ng depensa laban sa himpapawid sa mainland na maghanda. Magpadala rin ng agarang ulat sa kanyang kamahalan. Inatake ang mainland. Ulat ng pagkumpirma sa epekto ng unang bugso ng pag-atake. Malubhang napinsala ang mga pasilidad sa 3 pangunahing daungan ng hukbo. Maraming barkong pandigma sa loob ng daungan ang nawalan ng kakayahang kumilos. 12 imbakan ng bala ang tinamaan at sumabog. Kumalat ang apoy sa imbakan ng gasolina. Halos nabura ang lakas ng depensa laban sa himpapawid ng hukbong Hapon sa baybayin. Mahigit 70% ang pinsala sa mga unang target. Hindi na tayo halos may oras. Ikalawang alon, ilunsad ayon sa plano. Tutukan ang pangunahing linya ng produksyon.
Putulin ang kakayahan nilang maghatid ng suporta sa digmaan. Ikaw. Gawin at zamen. Gawin at zamen. Iulat sa hukbo. Gawin at zamen. Ang aming linya ng produksyon. 24 na oras na hindi tumitigil. Gawin at zamen. 24 na oras na hindi tumitigil. Sa susunod na buwan, mas marami pa kaming magagawa. 300,000 bala. Wasak ang buong pabrika ng malalaking bahagi ng baril. Buo nang ibinasura ang buong linya ng produksyon ng bala. Pinasabog ang pabrika ng paggawa ng eroplano sa Nagoya. Gumuho ang linya ng pagbuo ng mga sasakyan. Ang 20 bagong labas na eroplano ay pawang nasira sa hangar. Inatake ang paggawaan ng barko sa Kobe. Ang cruiser na ginagawa sa pantalan ay pinasabog at nabali ang kill. Scrap agad. Kagalang-galang na ministro. Ngayon, dapat ba nating isaalang-alang ang tigil putukan at pag-uusap? Sunggaban pa natin. Halos gumuho na ang industrial na sistema ng bansa. Tumahimik ka. Ipagtipon agad ang lahat ng miyembro ng loob na gabinete para sa isang agarang pulong. Mayroon pa. Magpadala ng ulat sa hukbong kwantong. Gawin nilang huwag mag-atubiling pigilan ang kalaban kahit anong kapalit. Huwag nating hayaang kumalat pa sa lupain natin ang apoy ng digmaan. Ulat, tapos na ang 2 bugso ng pag-atake. Sa mga pantalan ng 3 paunahing hukbong dagat ng Japan, 18 bodega ng bala, langis, at gasolina. 14 na paunahing pabrika ng militar. Lahat ay umabot sa inaasahang antas ng pinsala. Ang sistema ng panlaban sa himpapawid sa baybayin ng hukbong dagat ng Japan ay halos paralisado. Ang kapasidad ng produksyong militar sa loob ng bansa ay nabawasan ng hindi bababa sa 70%. Dapat ba nating idagdag ang 2 bugso ng pag-atake? Pansamantalang itigil at huwag munang palabasin ang mga eroplano para sa pagmamanman. Tiyakin ang detalye ng pinsala. Kasabay nito, bantayan ang galaw ng hukbong Hapons. Sa isang suntok mula sa ating lupain. Tiyak na hindi na makauupo ang Tokyo. Ngayon, ang hukbong kwantong ay isa ng halamang walang ugat. Naputol ang linya ng supply. Hindi na magtatagal. Kakakuha lang ng lihim na telegrama mula sa Tokyo. Nagkagulo na ang loob ng hukbong Hapons. Habang nag-aaway at nakikipag-usap. Habang sabay na nag-uutos na panindigan ng hukbong kwantong hanggang kamatayan. Iyan matigas na kapit hanggang kamatayan. Kahit bala at supply ay hindi na maipapadala sa kanila. Ipagbigay alam sa mga unit sa unahan na magpahinga at maghintay ng atas. Ihanda ang susunod na hakbang para tapusin ang labanan. Ulat, lahat ng mga unit ng pagpapaputok ay nasa pwesto na. Ang dobleng beripikasyon ng mga sukat ay walang mali. Humihingi ng utos na magpaputok. Opisyal nang inilulunsad ang kumikidlat na aksyon. Magpaputok sa takdang oras. Tumpak na tamaan. Putok. Kagalang-galang na pinuno, makakatiyak kayo. Ang depensa ng Tokyo ay kasing tibay ng bakal. Impossible. Panginginig. TikTok gumawa ng pangarap para sa'yo. Manatiling matatag. Lahat ng unit agad. Bumalik sa Tokyo. Ulat, ganap na nawasak ang target na Yasukuni Shrine. Ang tama ay wala pang 1 metro ang layo. Ulat, tinamaan ang target sa sentrong administratibo ng Palasyong Imperial. Ganap na nawasak ang gusali. Ulat, ang gusali ng punong himpilan ng hukbong lupa ay ganap na gumuho. Nakumpirmang winasak ng sentrong pamunuan. Ulat, lahat ng target sa 14 na lugar ay tinamaan ng eksakto. Ulat, lahat ng target sa 14 na lugar ay tinamaan. Ang kabuang antas ng pinsala ay lampas 75%.
4 na Dongfeng 31 ang pawang tumama ng eksakto. Walang kahit isang paglihis sa aming pangunahing estratehiya. Magpadala ng lihim na coded na abiso sa natitirang puwersa ng Japan. Ito ang parusa sa militarismo. Kung hindi pa rin sila susuko ng walang kondisyon. Ang susunod na bugso ng pag-atake. Hindi na ito limitado sa mga target na militar lamang. Dahan-dahang nagkalat ang usok ng mga bala sa dulo ng dagat. Ang malupit at kapana-panabik na ganting salakay na ito. Sa huli, isa lamang itong guni-guning para sa magkaparalelong panahon. Sa totoong kasaysayan, walang mga intercontinental missile na bumabagsak mula sa langit. Isinulat namin ang ganitong kwento. Hindi para baguhin ang kasaysayan. Gusto lang naming ibigay sa inyo ang sulyap sa matatapat na kaluluwang nakahimlay sa mga bundok at luntiang gulod. At masilayan ang ganap na pagguho ng mga mananalakay. Sa mga luntiang bundok, saan man nakahimlay ang matatapat na mga labi. Bakit pa kailangang iwi ang bangkay na nakabalot sa balat ng kabayo? Pagpupugay sa lahat ng nag-alay para sa pambansang kalayaan. Sa mga revolusyonaryong bayani na nag-alay ng buhay para sa paglaya. Wala nang mapaglalagyan ang mga bundok at ilog. Walang ikinahihiya, kaya dapat tayong magsikap na maging mas malakas.